itong domestic law to, no? Yung RA 90. Tignan nyo yan mga kababayan ha. Sinasabi niya, pinaubay. Who said we waived it? Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Tabunan PH channel. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon mga kababayan. Ito pag-usapan natin ngayon kasi naku mga kababayan, hindi na talaga natin matatanggap itong kasinungalingan na ginagawa ng ating pamahalaan mga kababayan. Nakalain nyo? Para lang gawing legal yung paghuli kay Pangulong Rodrigo Duterte, nagsisinungaling talaga. At ito ngayon mga kababayan, nahuli ni Ted Filon yung pagsisinungaling. Diba? Napaamin tuloy mga kababayan. Ito yung pag-aresto nila kay Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Of course, hindi lang natin pag-usapan yung Article 59 mga kababayan, hindi naman tayo abogado. Pero ito, basic knowledge naman ito, mga kababayan, kasi tungkol ito sa tatlong branches ng gobyerno natin. At of course, expected yan. Alam natin yan lahat kasi mayroon naman tayong pol-sci subject noong kolehiyo tayo mga kababayan. Okay? Ito. May balita tayo dito. Ito, video. Maiksi lang. Maiksi lang itong video natin. Subaybayan lang ito at tingnan kung bakit nahuli nating nagsinungaling at paano pinaamin ni Ted Filon mga kababayan. Ito. By the way, paki-like and share ng video natin mga kababayan and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Of course, sa mga nakapag-subscribe na, palakpakan. Ito, pakinggan mga kababayan. Ito, galing ito sa PTV News. Ito yung talk show ng mga kababayan. Aba, may pa-talk show na pala. May pa-talk show na pala. Bago naman kasi yung PCO eh. Kaya dapat mayroong may mga pakulo-pakulo mga kababayan. As if naman hindi scripted. As if naman hindi scripted mga kababayan, di ba? Well, anyway, for exposure purposes mga kababayan ako, baka isa sa kanila dito mukhang may tatakbuhing posisyon sa gobyerno mga kababayan. Eto, kinggan naman natin. I think, sige, huwag na lang natin speed up ha. Mouthwash meron. Ayan. So, huwag po tayo maniwala doon sa mga sinasabi na na-deprive po ang dating Pangulong Duterte ng kanyang mga karapatan dahil ang bansa mismo, ang gobyerno po natin ay tumulong po sa kanila. Okay, balik naman po ngayon tayo kay Yusek Nikki. Yusek Nikki, may issue. Bakit daw nag-violate ng pagpapa-implement ng Rome Statute ng Section 59? Paki-explain nga po sa taong bayan, ano ba itong sinasabi nilang Section 59 ng Rome Statute? Unang-una, isang malaking pagbabaliktad dun sa posisyon nila yan. Dahil habang pinapatupad namin yung warrant of arrest, sinasabi nila na wala na tayo sa Rome Statute, wala na tayo sa ICC, dapat hindi gamitin yung mga provision ng ICC ng Rome Statute. Ngayon, dahil convenient, biglang ginagamit. Pero sa amin naman, may nakalagay dun sa Article 59 na dapat may competent authority, competent judicial authority na magsasabi, na magpapatunay na yung warrant, subject ng warrant of arrest ay CPRRD. Pangalawa na yung dumaan sa proseso, yung pagpatupad ng warrant of arrest sa kanya. At pangatlo na na ginalang lahat ng mga karapatan niya habang pinapatupad yung warrant of arrest. Ang nagsilbi bilang competent authority dito ay kami, ang Department of Justice. At in fact, yung Prosecutor General natin, napirmahan na niya yung certification at pinadala na natin sa ICC dahil ito ay isa sa kanilang mga requirements bago ma-turn over si PRRD sa kanila. Sa atin, may masama ba na ang DOJ ang nagsilbi bilang competent judicial authority? Walang masama. DOJ naging competent judicial authority mga kababayan. Bakit naging issue? Of course, I think na-explain naman yung Article 59. Ang dami nang nag-explain dyan mga kababayan. Bakit? Tandaan natin mga kababayan, 3 branches of government meron tayo, executive, judiciary at legislative. Yung basic lang. Simple lang, hindi na kailangan ng mga kababayan. Yung legislative, Senate at Congress,
Then, judiciary, of course, yung mga korte, yung Supreme Court, and executive, pinangumunuan ng presidente yan, Office of the President. And then, itong lahat mga kababayan ay independent body ito. Under ng executive, marami yan mga kababayan. Tignan nyo lang lahat ng cabinets mga kababayan, lahat ng secretary at undersecretary, party po yan ng executive. At tayo pang tinanong, ano bang problema kung sila yung magiging competent judicial authority? Tayo pang tinanong, mga kababayan. Ano daw ang problema? Ang problema nun, ina-assume nyo yung trabaho ng judiciary. Executive undersecretary nga ito. Undersecretary ng Department of Justice. Di ba? Ina-assume niya yung trabaho ng judiciary, mga kababayan. Di ba? Ano daw? Tingnan pa natin. Patuloy pa natin. Kasi ito mga kababayan, tingnan nyo hanggang sa huli kasi in-interview ito ni Ted Filon mga kababayan, and unfortunately, napaamin ito ni Ted Filon mga kababayan. Ito patuloy natin. Doon. Kasi unang-una, ano daw masama doon? DOJ ay may quasi-judicial functions naman yan. At isa sa mga quasi-judicial functions ng DOJ ay sabihin, ay i-determine na kung isang arrest ay valid, no? Maganda. Yung quasi mga kababayan, quasi, ano na yan? It seems like, quasi. Or sa Tagalog, parang. Parang. So, kapag quasi meaning hindi totoo. Hindi totoo, parang, kaya nga ganyan. So, quasi-judicial function. So, hindi totoong judicial function, basically, mga kababayan. Kasi in the first place, mga kababayan, kahit meron silang prosecutor dyan, hindi naman sila nag-decision ang DOJ kung guilty ba or hindi. Ang decisionan lang ng DOJ, mga kababayan, kung sapat na ba ang kanilang investigasyon para doon ma-convict yung kanilang kakasuhan. Okay? Kaya kung natatandaan ninyo, inatras ng DOJ ang kaso ni Janet Garin, mga kababayan. Inatras. Inatras. Hindi sila nagdesisyon doon. Hindi nagsabi ang DOJ, dismiss or acquitted si Janet Garin, mga kababayan. Inatras nila. Diba? Kawawa naman yung mga biktima rin ng dingbaksyan na naghahanap din ng hustisya. Mga kababayan. Ito, pagpatuloy natin. Quasi-judicial na sinasabi niya, ha? Ang halimbawa dyan ay tuwing kami nagko-conduct ng mga inquest, tuwing nagko-conduct ng inquest sa mga fiscal natin, ang unang-unang ginagawa nila bago pa pagpasya, kung ipapasagutin yung respondent, ay alamin muna kung valid yung pag-implement ng warrantless arrest. So ito, walang bago dito. Ginagawa talaga ng mga fiscal natin to na sabihin kung tama ang pag-implement ng isang arrest sa tao. Nilaglag pa yung mga fiscal, mga kababayan. Akalain. Gawain na pala yung mga fiscal, mga kababayan. Hindi pala nila alam. Nagdi-decide pala ang fiscal na guilty or ano. Ang gawain niya ng fiscal, tingnan nyo yung argumento, mga kababayan. Sinasabi niya, tama nga naman, gawain ng fiscal, i-determine lang kung valid yung mga ebidensya, yung pag-aresto, yung valid yung mga, or let's say parang may higher chance of conviction, mga kababayan. Di ba? Or I mean yung ano tawag nito, nakalimutan ko tuloy. Yung prosecutor general, mga kababayan. Yan. Ayan trabaho nila. Kaya ipa-file nila yung kaso. And then yun doon na nga yung piskal, di ba?
So, yun yung issue mga kababayan. Niloloko tayo nito. Kalain nyo yan. Pero, papatuloy natin. Ito mga kababayan. Diyan lang muna kasi ito halatang-halatang nanloloko mga kababayan. Ito. May interview dito si Ted Filon mga kababayan. Si Nicolas T. mga kababayan. Ito, pakinggan natin ha. Ito sa parte na ito mga kababayan ha. Ito. Tingnan nyo kung anong sabi niya. Again, sinasabi niya may judicial function sila. Quasi-judicial function. Kaya sila yung nagrepresenta dito bilang competent judicial authority mga kababayan. Ito. Unang sa Supreme Court. Okay, sige. Hindi sa Pilipinas or ipaubayan na lang ito sa ibang korte. At yun ang naging pa siya, ipinaubayan na lang ito sa tignan nyo yan mga kababayan ha. Sinasabi niya pinaubaya daw ngayon babanatan ito ni sino? Ni Cayetano mga kababayan. Kasi nga tanong, sino bang nagpaubaya? Sinong nagpaubaya ng batas na yan? Bakit hindi alam natin na pinaubaya pala? Ganyan mga kababayan. Patuloy muna natin. sa ICC, kaya dineliver natin, sinurrender natin si PRRD sa ICC. But definitely po, this is at the end, in the end, it's an executive decision talaga ng Presidente. Executive Department naman kami, at kami talagang kita na. Sorry, na-delay tuloy. sorry. Ano ngayon? Na-delay, ulitin natin. In the end, it's an executive decision talaga ng Presidente. Executive Department naman kami, at kami talagang kita naman. Executive Department naman kami. Diba? Diba mga kababayan? Huling-huli. Diba? Ang sinungaling talaga nito mga kababayan. Papatuloy muna natin bago natin ito banatan ha. Sama-sama kami pinatupad itong executive. Inamin pa rin. Inamin na sama-sama silang nagpatupad. Ibig sabihin yan mga kababayan, matagal na lang plinano yan. Tagal. Tingnan nyo, 9:20 daw inilabas yung warrant of arrest or natanggap. And then ganun ka organisa mga kababayan. Again, ako personally mga kababayan, wala akong problema doon sa warrant of arrest. Kung nilabas man yan, walang problema. Ang problema ko dito mga kababayan, bakit natin isinurrender yung Pilipino? Hindi natin isipin na si Pangulong Rodrigo Duterte Presidente. Pilipino yan mga kababayan. Bakit natin binigay sa ibang bansa? Yun nga, tanong, sinurrender ba natin? Sinurrender ba natin yung kakayahan natin na litisin dito sa ating bansa? Kung ito nga sinabi niya sinurrender, sinong nagsurrender ngayon? Nilalaglag niya dito si Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Again, kung talagang may probable cause, dapat dito yan litisin sa Pilipinas. Diba? Kasi personally, hindi concern natin dito mga kababayan, lumalabas ngayon sa buong mundo na inutil yung justice system natin. Inutil yung bansa natin mga kababayan. Imagine nyo yan. Diba? Ito, pagpatuloy natin. Decision na to. Gaano kahirap po yan na inyong deliberasyon? Wala na stop lang muna natin dyan mga kababayan. Pag-usapan natin para medyo mababa lang mga kababayan. Maiksi, mababa naman, sorry. Maiksi lang yung pag-uusapan natin. Unang-una mga kababayan, yun nga, pag-usapan natin, basic branches of government. Okay? Nasabi ko na kung saan nasabi ko na tatlo, executive, judiciary, and legislative mga kababayan. Competent judicial authority or
judicial authority mga kababayan, yun po ang mga korte. At ngayon, inaamin dito, sinasabi nila nung sa unang video na sila yung nag-act bilang competent judicial authority mga kababayan. At ngayon, inamin na executive talaga. Di ba? So, ano na paniniwalaan namin ngayon? O, di ba? At ito pa, mga kababayan. O, sinabi rin na napaamin din na planadong-planado mga kababayan. O, ibig sabihin, matagal ng plinanuhan ito mga kababayan. Okay? So, kaya nga, hindi tayo naniniwala ngayon na itong mga taong to, yung administrasyon ni Marcos mga kababayan ay hindi nag-cooperate doon sa ICC. Okay? Palabas lang nila yan na sa Interpol sila nag-cooperate. At sa isang balita ng BBC mga kababayan, inamin ng taga-ICC na si President Bongbong Marcos at kanyang administrasyon ang nagbigay ng mga ebidensya mga kababayan. Sino ngayon yung sinungaling? Di ba? Kasi sinasabi na sinungaling daw yung kampo ni Duterte kasi nga raw pinapalabas na hindi dumaan sa due process, etc. At yun nga, nagpalabas sila ng talk show mga kababayan. Sila lang natuwa siya. At pinalabas nila na legal lahat mga kababayan. At ito ngayon, nahuli ni Ted Filon. Diba napaamin din? Nako. Imagine niyo mga kababayan, ilang taon, may 2 or 3 taon pa tayo magiging ganito. Maglulukuhan tayo sa gobyerno natin mga kababayan. Makikipaglukuhan tayo nito. Kalahin niyo yan? O, tingnan nyo. Di ba? Tayo lang niloloko. Sabi, hindi mag-cooperate ng ICC. ICC sinabi, nagbigay ng ebidensya, Marcos. Kung meron kayong ebidensya, bakit nyo sinurrender sa ICC? Eh kung sinasabi nyo sinurrender nyo, yung batas, particular na batas na yun na kung saan crimes against humanity, sinurrender nyo doon sa ICC, yun nga tanong, sinong nagsurrender? Ito, tingnan natin. May video tayo dito. Kay Cayetano mga kababayan. Ito. Iwan ko lang kung ano ito ha. Tama ito. Local court, and they have to issue the warrant of arrest based on the foreign court's warrant of arrest. Kasi wala pong precedents kasi na ganitong sitwasyon. Yes, yes. But precisely why our new constitution, which was a reaction to martial law, that there are different kinds of warrantless arrest, or for example sa immigration, di ba? Pag pumasok and it has a legal precedent, and it will rely on the people. Ano remedy nung 500 na yon? Deposition, sir. Deposition. No, what I meant is what's their remedy if biglang hulihin sila tapos isakay lahat sa aeroplano? So yung issue ng jurisdiction ng Supreme Court over ICC, anong tingin mo? No, the jurisdiction, yung jurisdiction, sino magde-decide nun? Yung ICC. Eh wala naman ICC Supreme Court eh. Diba? So unlike sa local, kung hindi ka kontento sa MTC, you go to the RTC, hindi, you go to the CA, then you go to the Supreme Court, and sabi nga nila, diba, the Supreme Court is supreme, not because it's always correct. God willing, they're most of the time or hopefully always correct, but because their decision is final. So that's why kung may problema sa interpretation sa ICC, you go to the local courts first before you go to them. That's why nga, US never signed. And that's why nung meron warrant of arrest for Netanyahu, ano sabi ni President Trump? Sabi ni President Trump, sa sanction pa namin kayo sa ginagawa niyo. Diba? So, even dun sa cooperation with Interpol, hindi against the cooperation with Interpol to go to our local courts. We have an extradition treaty with the US, yung kay Mark Jimenez, diba? O anong ginawa? Nung ano dito, kailangan dalhin muna sa court. So, kung we-waive natin, who said we waived it? Ito na mga kababayan.
hindi against the cooperation with Interpol to go to our local courts. We have an extradition treaty with the US, yung kay Mark Jimenez, di ba? O anong ginawa? Nung ano dito, kailangan dalhin muna sa court. Lumulutang sa internet yung sinasabing the country can waive. Oh, who said we waived it? Ang sinabi lang, may warrant, may Interpol, pinadala doon. So kung winave natin, who waived it? Sino nagsabing winave natin? Diba? A waiver is not, yung by the way, winave namin. Dapat it's a conscious act. Diba na winave yun? Yeah, that's why nga sa challenge ni Senator De Lima na sinabi niya isama ako, I challenge her to file a case here. Nung pinakawalan siya, sabi niya, the court works, diba? Oh, yan mga kababayan, klarong-klaro ha. Yun nga, kasi ang palusot nitong si Yusek T mga kababayan ay pwede naman daw i-waive. Oh, pwede naman daw. Yun nga, tanong, sino bang nag-waive? Dito natin makikita mga kababayan, kahit hindi mo na kailangan ng masinsinang analysis nito mga kababayan sa nangyayari. Again, in look for justice, kahit sabihin natin mayroon talaga silang matibay na ebidensya, dapat dito yan litisin mga kababayan. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa paghahanap ng hustisya mga kababayan, kung talagang matibay yan. Kasi ako I doubt mga kababayan eh. Yun nga. Kasi ngayon, pinapakita dito na talaga itong lahat, politika itong mga kababayan. O bakit? Mag-i-election. Naglulukuhan tayo ngayon sa gobyerno. Gobyerno ni Marcos, mga kababayan, akalain nyo yan? Niloloko tayo. Akala siguro nila, tayong mga ordinaryong Pilipino ay mga tanga. Kasi ganito nga naman yung mga pamamaraan nila mga kababayan para nga kapag makapagpatuloy para makapagpatuloy sa kanilang posisyon ay ginagawang tanga yung mga Pilipino. Binubuhay lang sa ayuda mga kababayan. Kasi pwede nga naman sila halimbawa maglagay sila diyan, magawa sila ng batas na include yung halimbawa ganitong mga usapin patungkol sa batas. Incorporate nila dyan sa educational system natin. Yet, hindi nila ginagawa. Kasi gusto nila yung mga tao mangmang. Diba? Isa pa. Financial literacy mga kababayan, until now, wala pa. Kung gusto nila matuto yung mga tao na maging financially freedom, dapat nandyan yan, incorporate yan sa batas talaga. Sa education system natin. Di ba? Kaya ayaw nilang i-incorporate yan, takot sila na kung saan yung mga tao magkakaroon ng knowledge ng mga ganyan, magkakaroon sila ng kompetensya. Halimbawa, pagbili ng properties mga kababayan, ayaw nila malaman ng mga tao na mas mabuting bumili ng properties habang maaga kaysa late. Kasi nga, gusto nilang mauna. Kasi mas mapera sila. Diba? Yan, ganito yung mga galawan ng mga sinungaling ng mga politiko, mga kababayan. And unfortunately, nanalo. Again, pag-isipan nyo itong mga kababayan, meron pa tayong 2 or 3 taon na makikipaganito sa administrasyong Marcos, mga kababayan. Okay? Mag-comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo dito. Well, anyway, yun nga, paki-share and like ng videos natin mga kababayan, and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? Maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.